Hello, my dear. Hello, hello, hello. My dear Capricorn. First 15 days of May. This is from May 1 hanggang May 15, 2025, mga my dear. And of course, this is a general reading. So, munting paalala lang mga my dear na ang gagawin natin today ay general reading. So, hindi po ito 100% na magre-resonate para sa ating lahat. So, please mga my dear, lower your expectation pagdating po sa mga general reading. 8 cards in total. Kung hindi mo sasama, my dear, ang bottom deck of the card. Pero kung isasama mo, magiging 9 siya. Okay? So, let's go na tayo mga my dear. First card ng ating mga my dear Capricorn para sa kanilang first 15 days of May is The Magician. Very nice card, my dear, para sa opening. Sa card na to, my dear, sinasabi, my dear, that you have the power sa first 15 days of May to manifest whatever you want to manifest. Nararamdaman ko rin sa card na to na parang meron mga achievement, okay, sa araw na ito or sa mga araw na ito. Okay? So, next card. Ganda. Magandang opening card. Napaka-importante, my dear Capricorn, ng opening card. Okay? Next card is the energy of the King of Cups. Lalong-lalo na, my dear, sa emotional. Okay? Kung makikita mo dito, my dear, si King of Cups, kung madadampot ko yung card. Okay? Sinusuong niya, my dear, yung mga emotions, okay? So, posibleng meron pa rin mga ano talaga sa paligid, meron pa rin talaga mga tensyon at kung ano-ano pa. Pero, because you are the King of Cups, sinasabi dito, my dear, that you have the power to control itong mga emotional na ito. Okay, ibig sabihin, you are strong, my dear, sa mga araw na to pagdating sa mga emotional blockages sa iyong paligid. Okay, it makes sense, my dear, kasi magician, okay, kung hindi mo kontrolado ang yung emotion, my dear, hindi masyadong magmamanifest itong magician na to. Okay? Pero so far, sa second card natin, mga my dear, this is more on controlling your emotion. Okay? Just in case meron din mga tao, my dear, that they are trying to control you with emotional damages, mga ganon, hindi siya mag-work. Next card over here is the Queen of Wands. Ang tataas ng mga cards mo, my dear. Napakaganda ng energy. Dito, my dear, energy of meditation, ayan, very focused ka talaga, my dear, sa mga bagay na gusto mong mangyari. Hindi mo hinahayaan, my dear, na yung mga distractions sa paligid, drama, okay, at kung ano-ano pa. Hinihintay ko yung pinaka-climax ng reading na to eh. Yung pinaka-ano niya, yung pinaka-climax niya ba? If meron ka, ano yung ma-achieve mo? We have here the Nine of Pentacles. Wow! Posibleng unexpected blessing na may kinalaman sa usapin ng pinansyal. Okay? Hindi ko ba alam, my dear, everything na lumalabas si Nine of Pentacles, lagi kong nararamdaman, my dear, yung parang bumibili ka ng mga magagandang bagay, gano'n. Depende din, my dear, sa mga kasama niya. Pero so far, my dear, very strong yung mga kasama nito. So, this is a good, very, very good, my dear, na card dahil, my dear, sa mga supporting cards niya rin over here na parang you are buying things, ayan, meron kang ma-accomplish, mga unexpected na pera, okay? Unexpected na pera, unexpected din na mga posibleng travel, meron din dito mga my dear, ayan, unexpected na mabibili. Ayan, or possibly, my dear, one of your manifestation, isa sa mga bagay na matagal mo nang minimithi at gustong mabili, my dear, ang mabibili mo, my dear, sa first 15 days of May. Ang lakas nung cards, my dear. Sobrang lakas ng iyong cards. Next card, my dear. Okay. We have here the Four of Cups. You're already done with this. Ayan o. Kung mapapansin mo dito, my dear, kontrolado mo na kasi, my dear, sa energy ng King of Cups yung iyong emotion. Pero kung ito lang yung pagmamasdan natin na card, this is energy of stock. Okay? So, possibly, my dear, baka nung mga past few weeks, past few days, past few months, my dear, you're stuck sa mga emotional and meron ka mga opportunities, my dear, na napapalagpas mo or nawawala, my dear. Posibleng masyado ka rin apektado, my dear, ng mga emotional. Okay, anything na may kinalaman sa usapin ng emotional. Itong card na rin na to, my dear, is
papakita din, my dear, o nagbibigay din, my dear, ng energy na posibleng you don't wanna move, okay, ayaw mong gumalaw, baka parang nababalisa ka or something because of some eksena, my dear, sa buhay mo na may kinalaman sa emotion, okay? But so far, partner kasi yan, my dear, ng ating magician, so sinasabi, my dear, na wala ka na dyan, you are already out, and napakalaking factor, my dear, talaga na lumabas, my dear, si King of Cups, kasi ano na to, game over na siya, my dear, pag lumabas si King of Cups. Ibig sabihin, kahit ano man na lumabas na ibang mga cups dito na may kinalaman sa usapin ng emotion is wala ka na doon. You're already out. Minsan din sa placement, okay, maganda, my dear, nasa first, ano siya, pinakaunang card siya, my dear. Pero, ang lalakas kasi ng mga cards, my dear Capricorn. As in, sobrang lalakas ng mga cards. Okay? So, hindi na siya masyado nagmamanifest tong Four of Cups sa pagiging stuck. To the point, my dear, na ang kasama niya, my dear, is Magician. Okay, you are not there anymore. Next card, mga my dear Capricorn, is, wow, balik tayo. Kaya minsan ayoko sinashuffle to, gusto ko kumukuha na lang ako eh. The Seven of Swords, backstabbing na energy. Okay, so medyo malalim tong card na to, my dear, kasi that is the Seven of Swords. So ang Seven of Swords, kasama dyan yung mga evil eye. Okay, kasama dyan yung mga evil eye, mga tao, my dear, na may masamang intention sa'yo, or may masamang balak sa'yo, inggit, maski may mga personal interest, okay, lahat na, my dear, na may kinalaman sa backstabbing energy. But sinasabi kasi dito, my dear, ng card na to, that combination ng dalawang card na to, that you are not affected anymore. Kung ano man to, my dear, na nangyayari, my dear, in your surrounding, okay, or possibly, my dear, na baka meron din mga negative energy na break na yung kanilang power o yung kanilang energy, my dear, okay, naputol na, my dear, yung connection sa'yo, okay, nitong negative energy na to. Next card is the energy of the Knight of Wands, okay? You are in charge of the situation, my dear Capricorn. Ayan, oh. So, sabi ko kanina, parang may nakat na, my dear, na parang wire or parang string between you. Kung tao to, nakat na yung connection ninyong dalawa. Kung makikita mo, ayan, oh. Okay, medyo close up ko ng very, very slight. Ayan yung hawak niya. Parang dalawang tao yan, my dear. Ayan. And then, meron siya parang invisible string dyan. Although, hindi naman talaga siya parang invisible. Pero, I think yan yung nakat, yung connection na yan. Okay, you're already done, over ka na, deadma ka na, move on ka na talaga, my dear. And I can feel also, my dear, kung makikita mo rin dito yung person dito, parang hindi naman talaga siya person. Okay, parang siyang parang evil something yung kanyang itsura over here. So, there's a tendency talaga na meron pang mas malalim na energy, my dear, ang pumapaloob sa'yo nitong mga nakaraang buwan. Pero, happy to announce, my dear Capricorn, that is already cut. I think this is evil eye. Okay, parang evil eye siya. Okay, yun na nakukuha ko. Okay, you are in control again. Okay, yung pagiging balisa, yung pagiging out of focus. Okay, wala na siya. Napakaganda. Next card, my dear Capricorn, for the last card, my dear, is okay, may kinalaman yata talaga, my dear, sa tao to. Kasi energy of moon. Already separated na kayo, my dear, ha? If this is a person, my dear, ang tinutukoy dito, already separated na talaga kayo. Nasa different ano na kayo. Magkaiba na yung landas sa tinatahak ninyong dalawa, mga my dear, ha? Hindi na kayo pwede magsama anymore. Ayan, may separation na, my dear. Okay, parang ano na kayo. I think, meron something every full moon. Okay, may something every full moon. Dalawa lang to. Every full moon, you will be receiving blessing, my dear. Or every full moon, may karmic cycle na mangyayari. Okay? Kasi may moon over there. Okay? Posibleng karmic cycle na connection ninyong dalawa. Every full moon to, my dear, ha? Every full moon to. So, if just in case this person hurt you, every full moon, magkakaroon siya ng karmic cycle. Magkakaroon siya ng problema. And if just in case naman, my dear, ikaw yung nag-give sa kanya, ikaw yung tumulong sa kanya, or you did something nice sa kanya, okay, you will be receiving blessing. It could be reversed, my dear, ha? It could be reversed. Kung if you did something naman sa kanya, karmic, depende yun, my dear. Okay? Pwede naman, my dear, di ba sinabi ko kanina, my dear, you will be receiving mga unexpected, my dear, na blessing. Pero iba pa rin kasi, my dear, yung karmic cycle, my dear, na ginagawa ng full moon. So, posibly, my dear, you will be receiving blessing, but if you hindi ka naging mabait sa kanya, posibly din, my dear, na you will be receiving karmic cycle, or posibly both of you will be receiving karmic cycle, my dear, every full moon. Okay, basta yung energy, my dear, ng full moon na to is more on karmic. Okay, posibleng nitong parating na full moon, my dear. Okay, so look at your calendar kung ano yung susunod, my dear, na full moon. Okay, kasi iba-ibang time tayo kung kailan natin pinapanood to. Okay, hindi ako pwede magsabi ng specific full moon. But, look, my dear, yung next full moon. Okay,
So you will be, kung naging mabait ka sa kanya, you will be receiving blessing. And siya naman, kung meron siyang ginawang hindi maganda sa'yo, makaka-receive siya, my dear, ng hindi maganda, okay, sa kanya, sa side niya. Okay, we have here the energy of the hangman. Okay, related, my dear, sa situation. Okay, this is energy ng situation, posibleng hindi mo gusto ng situation. And sa likod niya is energy of the justice. Okay, so it's cutting na talaga, my dear, napuputol na, my dear, yung negative energy. Ayan. Next dito is the energy of the Page of Pentacles. Nag-start ka ulit. And the Three of Swords, okay, in the background, this is more on releasing, my dear, negative energy, pain sa puso mo at kung ano-ano pa man, my dear, na posibleng matatawag natin na blockage, my dear, sa iyong area. Okay, but so far, very, very nice, my dear, yung energy. Ayan lang, medyo puzzle out lang ako dito kasi hindi ako pwede magsabi, my dear, na karma mo or something like that. But I can feel, kung tatanungin mo ako ngayon, my dear, kung ano yung malakas, karma niya, I can feel na parang magkaka-receive siya, my dear, ng karma niya this coming full moon. Okay? So, you don't need to put a lot of effort anymore. Kung tao to, kung tao to, my dear, especially dito, my dear, sa energy ng Seven of Swords na maraming mga nagbabackstab, my dear, na energy, ayan, makaka-receive siya, my dear, ngayong full moon ng karma. Okay? For you, enjoy, my dear, this blessing, mga unexpected na blessing, okay? Katuparan, my dear, ng iyong mga manifestation over there. Ayan. So, napakaganda naman, my dear, ng iyong energy for the first 15 days of May. Okay? So, mga my dear Capricorn, yan ang reading ninyo para sa inyong first 15 days of May. Somehow, mga my dear, kung nagustuhan mo ito, especially kung napadaan ka lang, don't forget to subscribe. Click, my dear, ang notification bell para ma-update ka sa aking mga upload. Kung napapanood mo ito, my dear, sa ating YouTube channel, at kung napapanood mo naman ito, my dear, sa ating Facebook account, don't hesitate to like and follow, my dear, ang ating Facebook account dahil doon ako nagpo-post, my dear, ng mga iba't ibang mga happenings, my dear, na hindi ko pinopost sa ibang social media platform. Okay? And ganoon din, my dear, sa ating TikTok, my dear. Okay? So, kung gusto niyo ako makita, my dear, na nagti-TikTok or nagpo-post, my dear, ng mga collective reading, I am posting, my dear, sa ating TikTok account. Okay? So, free to like, free to share, free to comment sa lahat ng ating mga videos, mga my dear. Once again, my name is RJ, also known as Apo J. Maraming salamat po, and until next time, bye-bye. Thank you, my dear.